Hello guys, for today's video, check natin yung mga itanim nating talong nung nakaraang buwan. So, 1 month na ito mga talong na itanim natin. No? So, bali, yan, kinultivate natin yung lupa. So, hindi pa yan tapos. Then, chinek natin muna yung mga dahon niya kung okay. Kailangan na siguro nating maglagay nito ng pesticide. So, makikita nyo, maliliit pa yung iba kasi medyo maraming puno dito sa may pinagtaniman natin sa tabi ng bahay, no. So hindi siya pantay-pantay na lumaki. Kung makikita nyo may maliit, so may mga nabansot din yan. So kasi pag umulan makikita nyo yung taas nyan is malalaking puno na, pero gaganda pa yan, no. Bali tinanggalan lang muna natin siya ng mga damo, and then after nyan ay maglagay tayo ng abono o pampataba, no? Inorganic lang muna yung gagamitin natin dyan kasi wala tayong makuhang organic, wala tayong mabilihan ng chicken manure or dumi ng hayop, kaya gagamit muna tayo ng inorganic na abono. So yan, kailangan talaga nating linisin yan, no? So para hindi maagaw ng mga damo yung mga nutrients na nakapaligid sa ating halaman. Makikita nyo mga ka-agri ay talagang mahirap alagaan yung mga ganitong uri ng gulay, yung talong, no? So yan, so kailangan mo itong palaging linisan at every third week of the month ay maglalagay ka dito ng mga pesticide or kung kinakailangan ng pataba, no? So makikita nyo naman sa lupa mga ka-agri, talagang medyo buhaghag siya at medyo mataba na rin yung lupa dito, no. So yan yung nabili nating patik. So yan, no, mura lang yung patik na nabili ko sa Shopee sa halagang 130 pesos. Ayan nga, at kinultivate natin yung lupa ng ating mga talong. So ilang piraso lang yung tinanim natin dito kasi hindi nabuhay lahat ng mga ipinunla nating mga buto, no? Medyo natagalan siya dun sa pagkaka-stack natin sa mga binhi, no? Kaya yan, mabuti naman at may mga sumibol na ilan. So yan, no, mga ka-agri, ito yung talong na hindi siya masyadong mahirap alagaan kasi ito yung mga Tagalog na talong, yung makikita nyo yung mga inaraw-araw na talong, mga bilog. So yan, no, natapos na natin siyang i-cultivate. So after natin i-cultivate ay maglalagay tayo ng mga inorganic muna na abono, 12-0-12 na abono. So yung makikita nyo dito, yung abono natin ay kumuha tayo ng mga siguro mga 1/4 kilo lang yan, no? So sa 20 pieces na puno ng ating talong, and then nilagyan natin siya ng tagkakaunti lang, no, mga ka-agri. Kasi nung nakaraan mga 5 days ay nag-apply na rin tayo dyan ng mga pampataba, no? Nilagyan natin siya nung inorganic din na abono kasi wala tayong organic, so mahirap makabili ng organic na abono dito sa part ng ating lugar, no. So yeah, kaya lagay-lagay lang tayo, no. Tagkakaunti lang sila, no, kasi naglalagay tayo dito ay every third week of the month, no. So kailangan nating tansyan lang yung mga puno at syempre dadagdagan natin yung mga maliliit na puno para at least marami siyang makuhang sustansya dun sa nilagay nating pataba. So yan. So makikita nyo nito, no, update sa susunod na video. So hanggang dito lang guys, maraming salamat. Bye bye. Nice.